Pagod na rin po. Pagod ka na saan? Pagod na po ako sa sarili. Na? Kung wala lang po akong anak maliit, papatay ko na lang po sarili. Pero sa totoo lang, alam nyo, kapag paulit-ulit tayo na ganito, minsan nakakapagod din na ayusin kayong mag-ina. Pero parang walang nangyayari. Kaya sumisigaw tong mama mo. Kasi kahit sabihan kanya ng mahinahon, hindi ka nakikinig. Paulit-ulit na lang tayo ninyo. Segundo. Ngayon ko lang naman po nararanasan may nagsasabi ko sa akin. Ngayon lang naranasan mo nagsasabi. Pasalamat tayo. At niya, kung ako nasa sitwasyon mo, may nagsasabi sa akin, masaya ako. Kasi ibig sabihin nun, may concern sa akin. Kapag patuloy ninyong ginagawa yung ganito mag-ina, na hindi kayo talaga magkasundo. Hindi kayo magkasundo. Kami na lang siguro yung hindi mo na dito pupunta sa inyo. Ikaw ay nanay, hindi kapatid, hindi tropa. Ikaw ay nanay niya. Itatak mo sa isip niya, ako ang nanay mo. At mahal kita bilang anak. Ngayon nga po, ako nga nanay sa kapatid naman nagpapaanak. Mga picture pala ni papa mo to eh. Paano makakalimutan ni mama mo to? Sabi ko, Dala-dala mo dito. sisilabin ko na rin yung mami. Blurred yata. Hindi pala. Nandito kami ngayon kala Ate Lindy. Pagkakaping kami na Ate Lindy ng masarap na kaping barako. Grabe. Natikman namin yung kaping barako nung last time nung sa kamag-anak nila Ate Lindy. Binigyan kami ng isang plastic na kaping barako na sobrang sarap talaga. As in, yung mga tao sa bahay, sila JM, sila Rans, kami, mayat-maya talaga. Siguro nakaka-4 na kape ang maximum lang ng tao dapat ng pagkakape sa isang araw. 3. So kami nakaka-4. Kaya natutulog kami alas 5 ng umaga. Nasubrahan. At saka may mga guest kami dito. Ayan guest. Ayan, guess who? Ano pangalan mo? Ninyo. Baka may gusto kong batiin. Wala naman. Eto, anong pangalan? Arkel po. Si Arkil. Usually, ang nagiging travel namin mula Candelaria hanggang dito, 1 oras or humigit man. Mga 1 hour and 20 minutes, ganyan. Pero hindi nalalampas sa 2 oras. Pero ngayon, inabot kaming, take note, 4 na oras kaming na traffic. Sobrang haba. Kape tayo, kape. Buksan mo na, Rans. Kape-kape tayo, guys. Sarap yan. Grabe. Tara, kape tayo. Ano? Kape-kape tayo, guys. Sarap. Ganito yung timpla ko eh. Ha? Ganito yung timpla ko. We. Hindi nga. Ha? Nice one. Anong tawag mo? Kaping baraks. May mga sari-sari kasi itong sariling version ng salita. Kaping baraks. Unang higop para sa kaping barako. Sarap ba dito? Tikman natin. Ay, sarap. Saktong-sakto lang yung yung tamis. Hindi siya sobrang tamis na nakakaumay. Sakto lang. Tara guys, puntahan muna natin si Ate Ninya. Dala-dala ko na yung kape ni Ate Lindy. Pinadadala na nga sa amin yung termos. Wag naman. Wag naman yung termos. Tara guys, kasi talagang medyo maraming sabihin na lang nating nagagalit o naiinis na rin kay Ate Ninya dito. Maging yung kapatid niya na napakabait sa kanya, nagre-reklamo na rin. Kaya kailangan natin tong pagsabihan guys. Hindi pwedeng babaliwalay lang natin to eh. Hindi pwedeng hahayaan lang natin kasi wala na siya ditong ibang kakampi guys, kundi ito na lang mga nakapalibot sa kanya. Tapos magagalit pa ba sa kanya dahil sa mga ginagawa niya? Kaya di naman po pwedeng ganun. Kaya kailangan natin itong ayusin. Sabot na makakain natin. Kaya tara, punta natin siya. Daming aso. Daming aso dito. Walang steak sa bata. Kape. Tingin niya, magandang hapon. Para po kayong may kaaway ah. Para ka may kaaway. Ha?
Kamusta? Ayos lang po. Si Ining, kamusta si Ining? Yung maliit pa. Eto, si Ining. Ayos lang po. Okay naman. Eh, yung bunso mo? Tulog po. Tulog. Ayan, ate niya. Napapunta tuloy kami dito sa iyo ngayon. Dapat hindi muna kami pupunta dito eh. Pero marami kasi akong ano ngayon, kailangang sabihin sa iyo. Kaya napapunta kami dito. Nagkain na ba kayo? Tinin niya. Galaan ba? Saan? Galaan. Saan? Sa Galaan. Bakit saan kayo galing? Dini po sa kabila. Saan? Dini po lang sa kabila. Sa kabila. Yung may balita ko, nagsimba ka daw. Pero magkahiwalay kayo ng mga anak mo. Kaya ayaw po sumama yung Sino? sining niyo po. Sa iyo. Pwede namin po. Sino yung sumama kala Ate Lindy? Sining ho. Si Ninyo. Tapos ang kasama mo ito si Lea. Opo, sa kasigayan. Kayong, ba't naghiwalay pa kayo? O at least okay lang naman daw. At least nagsimba ka. Ano? Gusto ko rin naman po tumahimik. Gusto mong tumahimik? Sa totoo lang, ano dapat kami, kumbaga pahinga muna kasi nga sobrang traffic talaga sa kalsada. Alam mo bang po, mula sa amin papunta dito, inabot kaming 4 na oras sa biyahe kasi nga sobrang traffic talaga. So, nandito kami ngayon at niya kasi simula nang pumunta ako dito na itong mga nakalipas na araw, medyo marami akong natatanggap na balita tungkol sa iyo. Ano ba nangyayari sa Ate Ninya ngayon? Wala po. Ha? Wala. Pero bakit sinasabi may mga naririnig akong balita tungkol sa iyo? Noon daw pinagsasabihan ka ng tita mo, pinagdabugan mo daw, tapos nilihasan mo. Nag-walk out ka daw. Bakit? Anong nangyari? So, mag-open ka sa amin, huwag ka mahiya sa amin. Di ba sinabi mo magkakaibigan tayo? So ang magkakaibigan, hindi naglilihiman. Tinuturing mo ba kaming totoong kaibigan? O, ngayon mag-open ka sa amin kung talagang kaibigan mo kami. Ano po ba ang nangyayari Ate Ninya? Bakit po ba anong nangyayari? Ano po. Hindi, bakit ka nag-walk out? Pinagsasabihan ka daw nag-walk out ka. Hindi ko na lang po sasabihin. Bablang mahirap na. Yung sa side mo na lang, yung nararamdaman mo, bakit ka nag-walk out? Ate Ninya. Gusto ko lang po tumahimik. Parang lahat ng nga po parang nasagot na nga po lahat mag-ina. Ang sasabihin ko sa inyo, kaya una na po ako masabi pa sa inyo. Sa totoo lang Ate Ninya, ayoko sana talaga ikaw ma-pressure. Kasi po, gusto ko ikaw ay tuluyang gumaling. Pero, yun nga lang din, gusto ko lang din namang maayos yung mga problema ninyo dito. Kasi ikaw, sa totoo lang ayaw kung ikaw nagkakaproblema. Kasi mapipressure ka. Imbis gumagaling ka na, mapipressure ka na naman. Ayaw kung may mapag-uusapan tayo na problema na kumbaga bukod pa doon sa mga inaayos natin. Parang nga po sa akin po, nababaguhin talaga sa buhay ko mayroon ngayon. Naninibago. Apo. Oh, pero Ate Ninya, kung ikaw man ay naninibago, kailangan din nating ayusin yung pakikitungo natin sa mga taong nakapalibot sa atin dito. Kasi Ate Ninya, wala po ikaw ibang kakampi dito kung di itong mga kamag-anak mo. Sila ang magiging kakampi mo dito. Dahil darating at darating ang araw na kapag nakita ka na namin na maayos, lagi ko sinasabi na kami naman ay magiging madalang na sa pagpunta dito. Ngayon nga lang madalang na kami pumupunta, nakikita mo naman. Hindi kagaya dati na every other day, hindi dito kami. Ngayon halos lumilipas ng 5 araw, 4 na araw bago ako nakakabalik. Kaya sila lang po ang madalas na makakasama mo sa araw-araw dito. Sa totoo lang, marami akong pagkakataon Ate Ninya na kinakausap kita na ayaw kitang prangkahin kasi ayaw kong ma-stress ka. Pero this time, mukhang kailangang prangkahin yata kita. Okay, Ate Ninya. Ano bang
Meron ka bang sama ng loob sa iyong mga kamag-anak dito? Wala po. O ayaw mo lang na napagsasabihan ka? Hindi naman po. Ayos lang naman po pag po ako nasasabihin. Eh bakit po ikaw nag-walkout daw? Sa akin lang naman po, tanggap ko naman po lahat mali ko. Tanggap mo naman na mali ka, na nag-walkout ka. Tanggap ko naman po lahat. Alam mo bang inaantay ka nila na baka sakaling magpunta ka ulit doon? Pero ang simula doon nung nag-walkout ka, hindi ka na ulit bumisita. Okay, so ganito, kaya kasi din siguro nila pinagsasabihan kasi may nakikita silang mali. Pero alam ko din naman na ayaw din naman nila na napipressure ka. Gusto lang nilang itama kasi nga nasa procedure ka Ate Ninya, nasa process ka na kailangan mo rin matutunan yung mga bagay-bagay na tama at mali. May nabalitaan ako, alam kong alam mo na to, na si Kuya Aris, nagagalit na rin daw sa'yo. Alam mo yon. O bakit? Anong dahilan? Ikaw magsabi. Wala po sa ninyo. O anong kay ninyo? Anong meron? Yun po, pag po mali po sa ninyo, mali na rin po ako. Kaya ngayon po nagsisimula na po akong matahimik na rin sa ninyo. Hindi ko na lang papansin. Sisimulan mo ng tumahimik. Ate Ninya, wala namang problema sa pagsabihan mo yung bata. Pero ang masama na naririnig ko, yun daw pong boses mo nakakarating doon sa labasan. Opo, katulad po yan sa ninyo, nanguha po din ng sinturi sa kabila. Oo. Buntan naman po sa sapa. Hindi naman na Ang sabi sa akin na dahilan, kaya daw minsan madalas mo sinisigawan tong bata dahil sa hindi pagsunod sa'yo. Anong sabi sa'yo ng matatanda dito? Subukan mo minsan na mahinahon mong kausapin yung bata. Baka sumunod sa'yo. Alam mo kasi Ate Ninya, ganito yan. Di ba sinabi ko na sa'yo dati? O sige, kunin mo muna. Kunin mo. Ano yun, ilaw? Ba't madilim na? Hindi naman. Para ready lang. Bumili mamaya. Ning, kamusta ka? Ayos. Ayos naman. Nagkain ka na? Anong kinain mo? Anin. Anong ulam? Manok. Wow, manok! Sarap naman ang ulam mo. Hindi mo ako tinirhan. Tawa. Tana. Nag-breastfeed na ba yan? Nagdede na siya? Tana, baby, tana. Bibela. Kawawa naman, tana po. Pero yun sa likod. Tana. Hindi ba mainit? Hindi naman. Ang nangyayari kasi ngayon, lalong mapipressure sa atin niya kapag nakikita niya yung mga tao dito, lumalayo na naman sa kanya dahil sa nagkakaroon ng inis sa kanya. So, mas lalo siyang mapipressure, kaya nga inaayos natin to. Kaya sana maunawaan ng mga supporter natin niya, nagmamahal sa kanya na kailangan nating ituwid yung mga bagay-bagay para po mas lalong hindi sa kanya magbigay pressure pagdating ng oras. So si kuya mo, ganito kasi Ate Ninya, ang kinakagalit din nila, yung palagi mo nga pagsigaw sa anak mo kapag hindi ka sinusunod. Di ba sinabi ko naman sa iyo dati, na kapag lagi mong sinisigawan yung anak mo, hindi na siya sa'yo matatakot. Kasi sanay na siya na sinisigawan mo lang eh. Para po yung kahapon yata po nanonood yung TV. Sabi ko ninyo, ilang beses ko na po ninyo. Parang baliwala po sa kanya ang tawag ko eh. Mahina naman po TV. Parang ayaw rin na patingin. Talagang bibing-bingihan. Kasi sa totoo lang, alam nyo, kapag paulit-ulit tayo na ganito, minsan nakakapagod din na ayusin kayong mag-ina. Pero parang walang nangyayari sa ginagawa namin para sa inyo. Ang isa pang kinakagalit ni Kuya Aris, alam mo kung ano? Alam mo ba? Ano po? Barahil, alam mo. Kasi ikaw naman yung gumagawa nun. Opo, anong po po yun? Ano yun? Matigas daw ulo. Dahil pag pinagsasabihan ka, Ayos lang naman po sa akin. ganito kasi Ate Ninya. Kinakagalit ni kuya mo, yung hindi mo daw paghawak sa kung ano yung meron kang pera ng maayos. Kasi yung kuya mo, mahal ka niyan.
ayaw nilang darating yung oras na ikaw din yung mahihirapan. Kapag daw ikaw, kung may 2,000 ka, kung kaya mong ubusin sa isang araw, gagawin mo eh. Maya't maya daw kayong bumibili. Okay lang naman sana kung, alam mo yun, kung may control, nakokontrol pa natin, pero talagang ano daw, sabi nila, kung kaya mo daw ubusin ang 2,000 sa isang araw, gagawin mo daw yun. Ako naman po nag-iipon talaga eh. May hulugan po ako di ang baboy. Minsan po nagbabariya lang po ako sa tindahan. Kasi alam mo, Ate Ninya, yung gantong sitwasyon natin na hanggat may natatanggap sana tayong blessing galing kay God, matuto tayo na magtabi, matuto tayo na magtipid. Para pagdating ng oras sa kinakailangan natin, may maduduko tayo. Tingnan mo yung anak mo nagkakasakit nung nakaraan, wala kang madukot na pambili. Pero binibigyan naman kita ng cash. Kasi nga, kung gusto mong ubusin ng isang araw, gagawin mo. Dahil siguro iniisip mo, darating naman ulit kami. Hindi po. Ate Ninya, huwag sana sasamayin loob mo sa amin, ha? Sinasabi lang po namin ito para po sa iyo, ha? Kasi concerned po kami sa iyo. Hindi kami dito tamang vlog lang talaga. Kami po ay concerned sa inyo. Ate Ninya, ayaw namin na darating yung time na wala kami dito tapos may sakit sa anak mo, wala kang madukot. May isa pa, Ate Ninya, nalaman ko na nagtatapon ka ng pagkain. Yung kanin nyo daw, kahit okay pa, malamig lang, tinatapon nyo na. Bakit ganun, Ate Ninya? Sinin niyo po, hindi na po kumakain dito kasi. Ba't nyo tinatapon kung ganun? Halika dito. Ba't nyo tinatapon kung ganun? Alam nyo ba na pwede kayo mabusong dun? Alam nyo ba na yung nasa taas na nagbibigay sa atin, magagalit kasi binibigyan niya kayo ng makakain, tapos itatapon nyo lang? Bakit nyo ninyo tinatapon ng pagkain? Ang kanin, kapag ka malamig na. Hindi po ako nagtatapon. O sino sa inyo nagtatapon? Dalawa? Hindi ko po alam. Posible. Sino nagtatapon sa inyo? Kasi hindi naman magsasabi sila kung sisiraan lang nila kayo. Na po ako. O ikaw, Opo. bakit mo tinatapon? Natinin niya ang kanin. Nagpapawis po para pong panis. Kasi po ako po dalawa saing. Akala ko naman po kakain yan. Hindi na naman po dito kumakain yan. Hindi ko kung ano mo saan kumakain. Kasi may mga time daw na may napunta dito sa inyo, din nakita nila na okay pa yung kanin, malamig lang talaga, din tinatapon nyo na. Tama naman po sambong sila saing. Huwag kang magagalit sa kanila kung nagsusumbong sila sa amin kasi gusto nilang itawid yung pagkakamali mo na ganun. Ano po, okay lang naman po sa akin. Tanggap ko naman po lahat ng mali ko. Ate Ninya, gusto ko pagkatapos ito pag-uusap natin, maging maayos lahat para hindi ka na ma-pressure. Kaya kami nakikipag-usap sa'yo ng ganito. Sa totoo lang, di ko alam, baka ibabash ako ng mga taong nagmamahal sa'yo kasi ganito kita kausapin. Pero okay lang sa akin yun. Ang mahalaga, may tuwid ka namin. Okay lang po. Ngayon ko lang naman po nararanasan may nagsasabi po sa akin. Ngayon lang naranasan mo nagsasabi. Pasalamat tayo. At Ninya, kung ako nasa sitwasyon mo may nagsasabi sa akin, masaya ako. Kasi ibig sabihin nun, may concern sa akin. Kasi ang tao kapag hindi ka mahal o walang concern sa'yo, hayaan ka lang kahit mapariwara ka, hayaan ka lang kahit mapasama ka. Pero yung mga tao nakapalibot sa'yo dito, gusto nilang pagsabihan ka para may tuwid ka kasi mahal ka nila. Yun lang yun. Matakot ka kung lahat ng tao dito walang pakialam sa'yo, yun yung nakakatakot. Ibig sabihin, hindi ka nila mahal bilang kamag-anak. Matuwa ka kasi may nagsasabi sa'yo. Ibig sabihin, mahal ka nila. Ganun ang ibig sabihin nun natin niya. Kapag pinagsasabihan ka nila, ibig sabihin nun, mahal ka nila. Ayaw nilang makagawa ka ng mga mali. Sabi ko nga sa'yo, Ate Ninya, hindi sa pagmamalinis. Kami sa bahay, ang kanin, o anumang pagkain, kahit minsan may amoy na. Di ba, Rans? Kahit minsan may amoy na, isa ako sa kumakain. Nangihinayang kasi ako sa pagkain. Kahit medyo may amoy na kakainin ko, sabihin ko, kaya pa yan. Initing ko lang, kaya pa yan.
Kasi sayang. Bigay ni God yun, tapos tatapon ko lang. Eh paano kung magtampo siya? Matampuhin pa naman si God. Paano kung sabihin niya, tinatapon mo lang yung binibigay ko, di na muna kita bibigyan. Oh. Hindi kayo din ang kawawa. Ikaw naman ninyo. Kaya sumisigaw tong mama mo. Kasi kahit sabihan kanya ng mahinahon, hindi ka nakikinig. Paulit-ulit na lang tayo ninyo ay. Sa ganito. Kakapagod din ba? Makinig ka sa nanay mo, paulit-ulit ako sa'yo ay. Makinig ka sa kanya. Pag may pinasuyo siya sa'yo, ibig sabihin nun, it's either nag-aalaga siya sa kapatid mo o may ginagawa siyang iba. Pag nakisuyo sa'yo ninyo, pagtabo mo naman ako. Madala ka sa isang salita. Hindi yung nakasampung ulit na sa'yo, talagang masisigawan ka. Wala kayo ninyong tatay dito na tumatayo. Walang ibang kikilos, kayo lang. Nakakaano din kasi guys, nakakapuno din ba? Kasi ako yung nai-stress sa mga taong nagsasabi sa akin na lumalapit sa atin, parang ayusin ito. Kasi sila, kapag sila nagsabi, sasama ang loob nila. So tayo yung inaasahan nilang makapagsalita dito sa mag-iina. Kasi concern nga sila. Si Kuya Aris, gagalit na talaga kasi nga, laging sigawan daw dito. Tapos, ayun nga, yung pagwalda sa pera ng ganun-ganun lang, naintindihan ko sana doon sa part na hindi ni ate niya nararanasan kasi dati yun. Yung salitang hamit, kumbaga, sabik ka doon sa mga bagay na hindi mo dati nagagawa. Pero, hindi pwedeng ganun ng ganun. Kailangan matutunan ni ate niya kung ano yung tama. Di ba? Yung tamang paghandle ng pera, yun yung kailangan niya matutunan. Oo, hindi mo naranasan. Pero, hindi na para, tama na isang beses mo maranasan, hindi para i-continue mo yun na maging consistent ka dun sa mali. Ninyo kapag ganito na lang ha, bahala na kung ano sasabihin ng mga viewers, sabihin na naman nila tinatakot ko kayo pero hindi ako nanakot. Kapag patuloy ninyong ginagawa yung ganito mag-ina na hindi kayo talaga magkasundo, hindi kayo magkasundo, kami na lang siguro yung hindi mo na dito pupunta sa inyo. Hindi ko alam kung saan kayo kukuha ng pagkain ninyo. Kung ganyan na, pati mga kamag-anak ko dito nanlalamig sa inyo. Kaya din sumisigaw si mama mo eh. Kasi nga, sinasabi niya kahit naririnig mo naman daw, hindi ka sumasagot. Ganun lang gagawin natin, ninyo ha? Wala, paulit-ulit na lang kasi tayo dito, hindi tayo matatapos, hindi tayo uusad. Pinipilit namin maayos kayong mag-ina, pero wala, hindi talaga eh. Hindi kayo magkasundo. Para kayong aso't pusa. Imbis kayo dapat yung nagtutulong dahil mag-ina kayo pa yung number 1 magkaaway. Aba, ano yun? Hindi naman tama yun. Ikaw din ate niya, diba sinasabi ko sa'yo, paramdam mo sa anak mo pa. Sige pa, paramdam mo pa na siya ikaw ay nanay, hindi kapatid, hindi tropa. Ikaw ay nanay niya, itatak mo sa isip niya, ako ang nanay mo at mahal kita bilang anak. Yun nga po eh. Ako nga nanay, sa kapatid naman nagpapaalam. Kasi nga siguro kulang din yung pagpaparealize mo sa kanya na ikaw yung nanay. Nung tinanong nga kita kung first time kang niyakap ni ninyo, sinabi mo oong first time na nangyari. Yun doon si ibig sabihin, kahit ikaw na ina, hindi mo malang niyakap yung anak mo. Ayun yung ibig sabihin nun. Ikaw mismong ina, hindi mo niyakap ang anak mo, sarili mong anak. So yung anak mo, paano niya rin gagawin sa'yo? Kasi sa atin yan magmumula atin ninyo eh. Kung ano kasi guys yung pinapakita natin sa mga anak natin, yan din yung gagawin nila. Like, kung nung bata, lagi mong pinapagalitang ginagaruti, sinisigawan, pagtanda mo, ganyan din ang gagawin niya sa'yo. Pero kung nung bata yung anak mo, pinakita mo ng pagmamahal, pinakita mo ng pag-aaruga, paglaki niyan, maniwala ka, yan din ang ibabalik niyan sa'yo. Aalagaan ka din yan kapag hindi mo na kayang maglakad. Ipaparamdam niya rin sa'yo na
nandyan siya bilang anak na mahal ka niya. Ganun yun kasi ate niya. Babalik lang niya sa'yo yun kung ano yung pinapakita mo. Ayoko na magkaping barako, nakaka-high blood pala ito. Ayoko na magkaping barako. Sisihin ko sa atin, hindi binigyan akong kaping barako na high blood tuloy ako. Sarap yan. Dati niya sa totoo lang, huwag kayo sa akin magagalit ha. Kasi kung wala kaming pakialam sa inyo, hindi naman kita pagsasabihan eh. Di ba? Pwede ko namang ilabas sa video na wala nang ganito. Gawa na lang tayo ng content na lang tayo. Pero kami hindi. Kung ano yung totoong nangyayari, yun yung gusto namin ayusin. Kung may problema, ayusin. Ipakita natin para may mga matutunan din yung mga manonood. Kasi hindi lang kayo nakakaranas ng ganito, naniniwala ako. Marami sa mundo ang ganito ang nangyayari. Mag-ina sila pa ang unang-una mag-aaway. Paano gagawin natin niya? Yun ang usap natin ha. Kapag ka may narinig pa po ako sa mga kamag-anak nyo na ginagawa nyo ganyan, huwag tayo magtapon ng pagkain. Ha? Kapag ka malamig sangagin, ganito atin niya, maglalaan kami pagbalik ni Rans dito. Maglalaan kami ng araw na tuturuan kanya magluto. Okay ba sa'yo yun? Ay, sa'yo yun? O, sisimulan natin sa sinangag kasi yun yung una-una yung tinatapon ni kanin. Tuturuan ka ni Rans kung paano magluto ng sinangag. Ha? Dahil ang kanin, kapag ka malamig na, pwede pa nating isapaw o gawing sinangag para mapakinabangan. Ha? Tinin niya. Tuturuan natin siya guys para matuto magluto, para hindi nasisayangan ng pagkain. At matuto magtipid, hindi puro bili. Diba? Bibili ka ng gulay. Luto ka ng gulay pang hanggang mamayang hapon. Kami ganyan sa bahay. Tinuturo ko lang kung ano yung way para kahit paano makaipon sa buhay. Sabi nga ng pinsan ko, which is naniniwala ako, na kumain ka sa mamahaling restaurant, alam mo yun, ginagawa mong bisyo araw-araw ka nang kumakain sa restaurant na mamahaling. Gumagastos ka ng 5,000 kada kain. Tapos ang mga kinakain mo dun hindi pa healthy. Tapos bumili ka ng gulay, niluto mo sa halagang 150 hanggang maghapon mo na yun. Ano ba yung pinagkaiba ng pakaramdam? Kumain ka sa halagang 4,000 sa isang araw pero nabusog ka, yun yung pakaramdam. Kumain ka ng gulay na halagang 150, busog ka. Paras lang naman ang feeling yun, nabusog ka. Wala namang ibang feelings yun. Masustansya pa yung kinain mo sa 150. Di ba? Kaya tinuturo ko lang sa iyo atin niya kung ano yung mga discarding ginagawa namin sa buhay para kahit paano makaipon kami. Kasi hindi lang naman ngayon ako nakakaipon. Guys, kahit noon nasa Batangas ako nagtrabaho ako nun sa spa. Kahit maliit lang yung kinikita ko noon, nakapagpabigay naman ako sa nanay ko ng pabigasan. Parang nagpatinda ako ng bigas. Nakakaipon ako kahit na maliit lang yung kinikita ko. Dahil lang yun sa ano lang, matuto lang din magtipid talaga. Hindi naman masama kung sa isang linggo kumain ka ng karne, i-treat mo yung sarili mo. Kung alam mo sa sarili mo, deserve mo naman yun. Why not? Pero yung gawin mong araw-araw, isang araw, ubusin mo 2,000. Sige, hatiin niya. Ganito. Ngayon kasi may pera ka pa ba? O ibinili mo daw yata ng kortina. Pakita mo ninyo ang kortina. Pakita mo ang kortina. Narong sa kuna. Hindi na, ano nyo na lang. Huwag na ninyo. Pakita mo sa kanila para makita nanonood. Sige, kunin mo. Bumili kayo ng kortina, pambata pa. Okay lang yan kung yan yung gusto nyo eh. Lagay mo doon ninyo. Kabit nyo yan. Marunong ba kayo magkabit yan? Ang Kuya Aris daw po kasi. Magkakabit si Kuya Aris. Okay. Kaya po blue. Para ano. Kaya alaala po ako sa magulang ko. Bakit? Paborito niyang kulay yun? Sa ina ko po. Yung nanay mo? Ba't naiyak ka?
Ba't naiyak ka, Ate Ninya? Baka naiyak ka dahil napagsabihan kita. Alaala mo sa nanay mo yun. Salita na si Ining. Bakit paborito niyang kulay yun? Ate niya? Okay, sige Ate niya, ganito. Ang gagawin na lang natin para po ikaw din ay matuto sa pag-handle ng pera. Bibigyan po kita ng allowance. Pero, bibigyan na natin ng araw kung hanggang kailan mo yung gagamitin. Ha? Ate niya, okay ba yun? Sa tingin mo ba, sa loob ng... sa loob ng 5 araw, kasya ng 3,000? Ha? Baka kulang. Sa loob ng 5 araw, kasya ba ang 3,000? Lagi ko nga po, dasal kung hindi lang po namatay ang nanay. Hindi ko po mananasan rito. Ayun naman yung sinasabi natin ninyo dati pa na kung nabuhay, totoo yun naman, which is totoo, na kung nabuhay daw yung mama niya, hindi niya lahat ito mararanasan. Umpisa pa lang sa pambababoy sa kanya ng tatay niya, hindi mangyayari po, yun. tatay, hindi ko po mararanasan. Oo, hindi mangyayari yun kung nabuhay yung mama niya. Hindi po ako aasa sa ibang tao. Kasi matututo ka, mag-aaral ka. At marahil ngayon, may maayos ng trabaho sa atin niya. Kung hindi lang maagang nawala yung mama niya at hindi siya binaboy ng tatay niya ng ganyan. Sige po Ate Ninya, ganito. Sana wag sasama ang loob mo sa amin, ha? Ha? Kasi kagaya na sinabi ko sa iyo, ikaw po ay concerned kami sa iyo kaya ka namin pinagsasabihan. Kasi kung wala kami sa iyong pakialam, hindi ka na namin pinagsasabihan. No? Nandoon yung ano ko yata eh. Pwede makasuyo. Hindi, yung wallet ko nandun yata sa loob eh. Ang sasakyan. Nandun sa unahan. Hindi ko alam sa totoo lang guys kung kanino ako lulugar dito eh. Si Ninyo, hindi natin pwedeng masyadong, alam mo yun, pressurein, ganun din. Si Ate Ninya, ganun din kasi para sila may problema. Hindi, ang hirap guys nitong sitwasyon namin kasi hindi namin alam kung saan kami lulugar. Kapag ka naman kinausap natin sila ng palaging mahinahon, hindi naman sila matatauhan dun sa mga bagay na ginagawa nilang mali. Kaya ang hirap. Kaya sabi ko nga kami ang kawawa dito kasi yung mga viewers alam naman natin, di ba? Pero sabi ko bahala na. Basta kinakailangan gawin natin yung alam nating tama para sa kanila. Ito yun, nakikita ko yung kailangan natin silang prangkahin para mabago nila yung mga bagay na yun. Ako, pagod na rin po ako. Pagod ka na saan? Pagod na po ako sa sarili ko. Na? Kung wala lang po akong anak maliit, papatayin ko na lang po sarili ko. Alam mo bang kasalanan yun? Kasalanan, mas mabigat na kasalanan yun natin sa Panginoon. Siya nagbigay ng buhay sa'yo, siya lang din babawi. Hindi tayo. Kaya wag na wag mong iisipin yung ganyan, wag na wag mong gagawin yan kasi yan yung pinakamasamang gagawin na magiging desisyon mo sa buhay mo. Yan yung pinakamalaking pagkakamali mo kapag ka ginawa mo yan. Wala kaming ibang gustong mangyari dito, Ate Ninya, ha? Wala kaming ibang gustong mangyari. Gusto lang namin magmahalan kayo bilang pamilya. Ha? Ate Ninya, ha? Ninyo, ikaw, maswerte ka. May nanay ka pa. Sabi ko sa'yo, magsisisi ka pagdating ng huli kapag wala ka ng nanay. Kung naman nakikita ko kung anak ko may nagmamahal kong ibang tao, masaya na po ako. Huwag na lang po ako. Tanggap mo. Bukod yung pagmamahal ng ibang tao, Ate Ninya, sa pagmamahal mong ibinibigay sa kanila.
ang hirap nga naman talaga na yung naging bunga ng pagkakamali sa kanya ng tatay niya ay nakikita niya sa ngayon. Mahirap talaga yung sitwasyon na yun. Pero kinakailangan kasi natin niya mag-move on dun sa part na yun. Pautay-utay. Kasabay ng pagpapakita ng pagmamahal niya sa mga anak niya. Diba? Yun yung kailangan dun. Paano ka po malilimutan ko po tatay uwi po sa ninyo yung picture ko tatay din sa akin. Paano picture? Yung Dala-dala niya? opo. Talaga itong... Asan yung bata na yun? Tawagin mo nga si ninyo. Galing po doon sa atin hindi. Hingi po sa atin hindi. Alam ko din naman yung part ng bata na nahihirapan siyang kalimutan yung tatay niya. Pero kailangan niya kasing tanggapin na yung tatay niya nagkamali sa mama niya. Na kailangan nilang kalimutan yung kailangan nilang mag-move on doon. Tapos ang mahirap nun, siya, namimiss niya yung papa niya, dala-dala niya yung picture dito, yung mama niya naman yung maapektuhan. Ang gulo na ito, guys. Halika, ninyo, halika. May sabihin lang ako sa yung huli. Bago kami, halika. Ninyo, halika, may pakiusap ako sa'yo. Bakit naman dinadala mo dito yung picture ng papa mo? Bakit dinadala mo yung picture ni tatay dito? Wala po akong picture. Wala naman daw. Naroon pa. Ay, nahiram po ako sa tita Linda ng ng bag ang ibinigay po sa kanya po. Andiyan, dinala ko na lang po. Mapapanood to ni Ate Lindy. Pa? Mapapanood niya to, baka nagsisinungaling ka. Hindi po. Sabi ko, tita Linda, pahiram po ng bag yung, yung bag na bago yung sa mamay. Ang binigay po sa akin yung lalagyan ng mga ID ng inay. Baka yun yung pagkakaintindi niya na kinukuha mo. Patingin nga. Mga picture pala ni Papa mo to eh. Paano makakalimutan ni Mama mo to? Sabi ko, Dala-dala mo dito. sisilabin ko na rin yung mami. Andito yung mga ID niya. Nahiram po po sa tita. Sa tupad. Dala-dala na ninyo yung ID dito ni Papa niya. Paano makakalimutan ni Mama mo si Papa mo? Paano siya move on? Nahihirapan na nga siya at lagi kayong nakikita. Dadagdagan mo pa nito. Ano gagawin natin dito natin niya? Sisilabin ko po mamaya pag nakatulog si ina. Hindi na naman yata ho gagamitin natin hindi. Tanong nyo kay Ate Lindy, ha? Bago mo gawin yun, ha? Tanong mo kung Ate Lindy, kailangan pa ba to, gagamitin pa ba to? Kasi kung hindi, kailangan ko ng silabin tong alaala na to. Nasilog nga po bahay, yun naman po picture iiwan. Sinilaban nga yung bahay niyo para matapos yung alaala ng mama mo dun. Kasi Tapos, pag mo nakikita po yung picture na parang naroon tatay sa ibabaw ko. Patago mo na lang dyan, kailangan. patago na lang natin, ha? Huwag na dito sa inyo kasi baka mamaya kakailanganin to, ha? Ano po binigay sa akin, nahiram po ako ng bag. Humihiram ka ng bag. Tapos ito yung ibinigay. Ngayon, ang gagawin natin, ito, i-ano nyo na lang, ha? I-ano nyo na lang, ipabigay dyan sa mga kamag-anak ninyo. Tapos may isa pa akong gustong sabihin. Sa mga nakapalibot naman po dito kay Ate Ninya, kapag ka po may problema kay Ate Ninya, ano na lang, kaysa po sa inyo din sumama yung loob o magkasama kayo ng loob, sabihin nyo na lang po sa amin at ako nang bahala makipag-usap kay Ate Ninya. Para po hindi masyadong pressure kasi hindi ko alam, baka mamaya yung pagkakasabi natin sa kala Ate Ninya, magbibigay pressure din sa kanila, magbibigay stress, depress. Kaya kami na lang po ang bahala makipag-usap sa kanila. Yun lang po yung pakiusap. Kung di man po siya nagmamagaling kami, nakikiusap lang. Gusto ko po may sabi sa inyo sa walang vlog. Kasi baka mamaya kapag po nakausap niyo siya, iba yung dating niya sa loob niya, may stress siya. Tayo po nasa normal na sitwasyon, pero paano naman sila? Ganun na lang siguro. Sabihin niyo na lang po sa amin. Kami lang bala mag-effort na magpunta dito, kausapin siya. Kung mamarapatin niyo. Kung hindi naman po, okay lang naman. Okay. Bibigyan kita ng allowance niyo for hawa ka mo. 1, 2, 3. Ate Ninya, ayaw kong malalaman po na nagtatapon kayo ng pagkain, ha? At saka iwas-iwasan niyo po yung one day millionaire na tawagin, ha? Kasi alam kong di mo naranasan pero hindi maganda yun. Sabihin ko sa'yo, ha? Naubos biyaya tayo sa isang araw. Kung kaya natin ubusin 3,000, 2,000, gagawin natin. Huwag ganun. Kasi
hindi maganda na makagawian nyo yun. Masanay kayo sa ganun. Kaya naman po, hindi po talaga ako natamaan po sa inyo. Natuwa pa nga po ako kasi nasasabihan po ako. Kaya nga, Kung bilang kapatid na rin. kaya nga ako nakikiusap sa kanilang mga nakapalibot sa'yo dito na sabihin na lang sa akin kasi sa akin, kagaya ng sinabi mo, natutuwa ka at pinagsasabihan kita na parang kapatid. Eh kapag sila kasi nagsabi sa'yo, nag-iiba yung pagkikitungo mo sa kanila. Kaya, ang naisip ko dito, sa akin na lang nila sabihin. May sasabihin din po ako kahit po wala. Okay, sige, walang problema kung anong gusto mong sabihin. Hindi naman namin lalabas, sabihin mo sa akin kung anong gusto mong sabihin. Ha? Okay. So yun guys, pasensya na sa mga manonood natin. Kayo na pong bahala kung anong gusto nyo i-comment dyan. Mapa-negative, positive, okay lang po sa akin yan. Kasi kagaya nga sinabi ko sa inyo, okay lang na kami yung i-bash nyo, wag lang yung beneficiary namin. Andito kami, hindi para i-bash sila, para itama yung mali nila. Yun lang naman yan. Okay? So lalabas na rin kami, may after na mag-usap ni Ate Ninya behind the camera. Kita-kitsa lang tayo din sa sasakyan. Salamat po. Hi guys, palabas na kami dito at nagkausap naman kami natin ninyo at may mga inopen din siya sa akin. Naunawaan ko lahat ng inopen niya sa akin. Kasi nandito naman tayo para unawain yung mga sinasabi din niya. Naintindihan ko sa atin niya guys, sa totoo lang sa mga part na nahihirapan siya. Kaso nga lang, kailangan nating ipaunawa din sa kanya na kailangan niya mag-move on sa mga bagay na yun. At yung mga bagay na mali nilang nagagawa, hindi kasi nila alam na mali siguro yun. Kaya nandito tayo para i-remind sa kanila na hindi maganda yung ganung gawain. Kaya yun, naunawaan naman niya. Kaya nga ito yung sinasabi ko, di ba, na sa atin na lang sabihin at ako na lang bahala magsabi kay Ate Ninya. At sa atin nakikinig yung tao, di ba? Garis! Kamusta? Saan ka galing? Nagtrabaho ka? Wala. May trabaho ka ba pang pagkatapos ng bagong taon? Wala na? Hindi ko Meron pa rin. meron. Kaya natin masisimulan yung ano mo. Magsabi ka lang sa akin, ha? Huwag kayo mahiya magsabi, nahiya ka eh. Magsabi ka, pasabi mo ka Ate Isil, ha? Ano ba, napadaan ako dyan, sabihin mo na, Isil, wala na akong trabaho, pwede na tayo magsimula. Tapos sasabihin niya naman sa akin. Sige. Ha? At saka may pakiusap ako sa'yo. Pwede mo kaya akong ipag-estimate dun sa may kay Kuya Mike? Kailan kaya? Tapusin na lang natin itong bagong taon. Pupuntahan kita dito. Sunduin kita din. Ihatid na lang din kita dito. Ha? Sumama ako. Okay. Kasi hindi ako makapagbaba dun kasi nga yung sa nakita ko dun sa baka nalilito lang siguro dun si Kuya Mike dun sa design ng bahay na sinasabi ko. Iba yung sa tingin ko parang iba yung estimate. Punta na lang tayo doon. Nalilito lang siguro kasi hindi siya familiar doon ay ano. Sige kuya. Sige po. Tara, palabas na rin tayo. Ayun yung problema, di rin ako makapagbaba doon kala Kuya Mike kasi nga hindi ko alam yung tamang yung tamang bilang ng materyales kasi di ba nasabi nga ni Kuya Mike hindi siya masyadong familiar dun sa sinasabi ko. Kaya yun, makikiusap tayo kay Kuya Aris. Para makapaggawa-gawa na si Kuya Mike dun. I can feel there is somebody. Kilindi, pupunta na din kami. Salamat po ha. Sa napakasarap mong kape. Opo. Tama na, baka magpaltipate na. Thank you po. Kailangan pa daw po yung yung item din na gawin mo sa akin, yung nahiram ako sa inyo. Tatago mo kay Kuya Aris. Kailangan nyo ng tatay mo kasi pag nakita ay pwede nyo ibalik doon. Tatago mo lang muna kay Kuya. Patago mo na lang sa kanila. Ha? Tanong mo si Kuya Aris kung gusto rin makita. Baka ayaw din. Punta naman na kami ate. Salamat. Okay na, meron na. Ito na. Sige na po. Hindi nga. Ikaw? Sige. Salamat. Di ko tatanggan to. Masarap ng candy kasi guys. Bigyan natin lindi. Salamat po ate. Tara. Punta na muna tayo. Wala, anong oras na? Alas 5 na. Matik to. 2 oras, 3 na naman po uwi. Anong oras? Okay, sakay na tayo guys. Gagabihin tayo. Yeah, he gives me strength to carry on and always lets me know that I'm fine just the way he